Good morning mga ka-urban meta farming. So nandito na po tayo ngayon sa ating update ng 120 days fattening program natin na may title na Onse Project. So ito na po sila ngayon, day 83, June 23, 2024. Yan po ang update natin. Medyo maulan po ngayon dito. Kaya basa itong dalawang baka natin. So yan po si Coco and si Conrad. So day 83 po nila ngayon sa feeding program natin o cattle fattening program natin. So ito na po yung pagbabago nila. Basically, ang laki po ng pagbabago nila after ng 83 days ng feeding natin. So consistent lang din yung pakain natin sa kanila. Like sinabi natin from day 1, Napier grass po ang pakain natin dito. And we're giving them yung cattle concentrate and rice bran. So kita nyo yung mga tiyan nila guys. Halos busog na po talaga itong mga to. At hindi pa rin sila tumitigil ng pagkain nila kahit busog na sila. So, 24/7 po yang may access sa pagkain sa tubig. And even madaling araw po is may pakain po yung mga yan para yung yung feed intake nila is may convert po sa average daily gain po nila. So, ito po yung katawan ngayon ni Conrad. So, ito po yung kung nakita niyo yung day 1 natin, ito po yung payat na baka na lubog yung tiyan. So, ito na po yung update niya ngayon. And maraming salamat nga po pala sa mga bagong subscribers natin. So meron na tayong 466 subscriber natin na sumusubaybay dito sa ginagawa nating series na to ng dalawang baka na to. And thank you po sa suporta niyo sa panonood. Then sa mga nagtatanong, may nagtanong po sa comment section natin na tataba po ba ang baka ko kung bigay lang ako ng Balbasen para purgahin sila. Well, tataba naman po. Ang pagtaba naman po ng baka is nasa pakain naman talaga yan. Sa pagkapakain nila ng unang tama, ng consistent dapat. And also, yung kung pwede kang magturok ng vitamins D, mas maganda. Ngayon, kung hindi ka marunong nun, like what I've said, mag-create po tayo ng video kung saan ba yung dapat yung spot na dapat pag-injectan natin ng vitamins sa mga baka natin para hindi tayo magkaroon ng problema or hindi natin madali yung mga ligaments nila na magiging cause pa ng problema sa baka. So ito po yung likod ng dalawang to. Kitang-kita nyo po yan. Kung sinusubaybayan nyo yung program na to, makikita nyo yung difference nung likod nilang dalawa ngayon. Puno-puno na po itong dalawang to. Kunting-kunti na lang po ito. And pwede na po itong i-harvest. Pero again, yun nga, depende nga dun sa magiging performance nila kung mas maganda pa rin magiging income sa kanila after 120 days. Pwede pa natin itong straight hanggang December. Pero we're planning to harvest na itong dalawang to after 120 days. Pero makikita nyo pa rin pa po yung update natin dito sa dalawang baka na to. And shout out nga pala dun sa Alcala family sa Calapan, Mindoro. And dun sa mga OFW natin na sumusubaybay na gusto ring magbaka. Again guys, kung kayo is walang mapuntahan na pwedeng pagtanungan or kung gusto mong matuto talaga, willing kaming tulungan kayo lalo na sa mga OFW natin dyan. Let's say gusto nyo na magretiro or tumigil pag-abroad. Pwede kayo dito sa amin. You can stay here for 2 weeks, 3 weeks, or 1 month para maturuan namin kayo nung strategy kung paano magpakain ng or magpataba ng baka para ito yung sunod yung magiging venture kung sakaling tumigil lang yung pagtatrabaho sa abroad. Okay, so yun din sa mga tropa natin dyan sa Riyadh, Saudi Arabia. Yung mga nasa SEP department natin. So maraming salamat po sa suporta nyo. And yun lang po mga ka-urban meta farmings. Maraming salamat. This has been the day 83 of our 120 days program na Onse Project. Happy farming to everyone, and kung may tanong kayo, please put it on the comment section and we're happy to answer all of your questions regarding dito sa cattle fattening po natin. Happy farming. God bless you all.